Mapalad ang mga nakikinig sa salitaan ng Diyos at tumutupad nito. Blessed are those who listen to the word of God and fulfill. Maganda po ang line nito. Blessed are those who know how to listen to the word of God. Bakit sinabi ni Jesus, ang taong marunong makinig sa salita ng Diyos, sila ay pinaka-blessed. Dahil kanina, narinig na isang babae, sinabi niya, blessed, mapalad yung babae, yung isang babae, to give birth to you. Pero sinabi ni Jesus, oo, mapalad ang nanay ko. Pero mas mapalad kayo kung kayo marunong makinig sa salita ng Diyos at tumutupad ito. So listen to the word of God and put into practice is the blessed one. Si Mary ay isang mapalad ng babae. Mapalad ni isang tao. Dahil siya ay marunong makinig sa salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos, magiging karne. Make flesh in her. Became the Emmanuel. Kung tayong mga kapatid, kung tayong marunong makinig sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay magiging flesh in us. The Word became flesh in us. Tulad ni Maria, marunong makikinig. Like Mary knows how to listen to the Word of God and put into practice. Kung tayo, ganun mga kapatid, kung gusto nating maging mampalad, tayo marunong makinig at tumutupad ito. It is not enough to listen to the Word of God. We need to put into practice. If this way, we will be blessed. Sinabi ni Jesus, hindi lahat ng mga tao call to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God. But those who do the will of my Father. Hindi sapat na kung masimba tayo, pero walang gawa. Contemplation at action ay dapat parehas. We contemplate God in our prayer and act what we listen, what we heard into our action or in our mission. My dear brothers and sisters, this is a good reminder para sa ating lahat. Dapat marunong makinig. Hindi lahat makinig, pero tumutupad tayo ang salita ng Diyos sa buhay nating sa araw-araw. Amen.